The Eternal Bloodline. Kabanata 82. Ang matandang ilusyonaryong puting lalaki na nakatayo sa ibabaw ng bundok ay nakatingin sa madugong tanawin sa ibaba. Matapos niyang pigilan si Gil, kumalat ang mga taong mula sa madilim na lahi upang patayin ang lahat ng mga batang dumating sa kaharian. Pamilyar na pamilyar ang eksenang ito dahil nangyari na ito dati. Akala ng matanda ay matagal na siyang humiwalay sa mortal na mundo. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa malupit na tanawin. Sa halip na lumakas, ang mga tao sa labas ay humina sa paglipas ng panahon. Tumangala siya sa bitek, kumalat ang kanyang sentido patungo sa malayong lugar. Itinago ni na James at Odiek ang planeta bago sila umalis. So, bakit pakiramdam ko ay humihina ang core ng planeta? Don't tell me may outsider na nakahanap ng lugar na ito. Akala ko magtatagal ang planetang ito dahil mahal ito sa kanila pero parang nagkamali ako. Ilang taon pa siguro. Umiling ang matanda. Ilang mas mapayapang taon na lang at pagkatapos ay mawawala na ang nakatagong planetang ito ng pananggalang nakalasag. Pagkatapos, ang kinabukasan ng mga mortal na naninirahan sa planetang ito ay madilim. Ang katotohanan na ang lugar na ito ay nanatiling nakatago ng matagal ay isang himala. Bumaba siya mula sa bundok at naglaho sa isang madilim na kuweba. Samantala, ang mga kabataang individual na dumating sa kaharian ay matagal nang nagsimulang gumala ngunit ang kanilang karanasan ay hindi maganda. Pagkatapos ng unang ilang mapayapang minuto, daan-daang kakaibang pangit na nilalang na may malabat na pakpak ang lumitaw sa lahat ng dako at nagsimulang manghuli sa kanila na parang mga mababanges na hayop. Bukod dito, ang mga halimaw sa loob ng kaharian ay hindi naman mahina. Mas violet sila at uhaw sa dugo kaysa sa labas. Isa pa, ang mas malala pa ang pinakamahinang halimaw sa kaharian ay ang C+ rank. Kaya naman sa bawat segundong lumilipis, maraming kabataan ang namamatay ng malungkot. Sa di kalayuan, iminulat ni Nine ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang lawa na napapaligiran ng maraming malalaking bato. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa paligid. Anong problema sa lugar na ito? Ang tubig ng lawa ay mabaho at marumi. Pumikit si Nine at tumingin sa tubig. Halos matarante siya nang makita niyang maraming malalaking uod na kayumanggi ang natutulog sa tubig. Ang fuck! Huminga siya ng malalim at nagmamadaling lumayo sa lawa. Walang paraan sa impyerno na matatalo niya ang malalaking bagay na iyon. Isa pa, napakakulit nila. Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang sigaw sa likod ng isa sa mga malalaking bato. Sa isang maingat na ekspresyon, Nine tiptoed at sumilip mula sa likod ng malaking bato. Isang demi-human na may hanggang balikat na buhok ang nakikipaglaban sa isang pamilyar na kayumangging uod. Madyugo ang laban at mukhang nasugatan ng husto ang demi-human. Sa sumunod na segundo, tahimik na umalis si Nine sa lugar. Hindi naman sa ayaw niyang tumulong. Ang kalagayan niya lang ay hindi sapat para makatulong sa iba. Gayun din, ang uod ay B+ rango. Sa pagdaan niya sa ilang malalaking bato, may tumunog sa loob ng kanyang storage ring. Nine clicked his tongue at hindi pinansin. Ito ay ang aparato na ibinigay sa kanya ng Reyna. Matapos makapasok ang lahat sa lihim na kaharian siya at ang iba pa mula sa kanyang kaharian ay inutusang hanapin kaagad si Seraphine. Imbes na mahanap ko siya, I should find a good quiet place to recuperate. Or else I don't think I will be able to survive in this place. Nanginginig ang mga daliri niya at bumungad sa mukha niya ang masakit na ekspresyon. Bigla siyang huminto sa isang malaking bato. Nanlaki ang mga mata niya sa nakitang nasa harapan niya. Ilang metro ang layo sa kanya, tinina ng pulang dugo ang itim na lupa. Hinawakan ng nakakumot na kamay ang puso ng walang buhay na katawan ng isang taong nakahandusay sa lupa. Huminto sa paghinga ang siyam sa isang segundo. Tinitigan niya ang lalaking may pakpak na may titulong kanyang ulo at dinurog ang tumitibok na puso na nasa kamay niya. Yung mga itim na butil na mata. Siyam na paningin ay naging blanko. Akala niya ang lalaking beady-eyed na nakita niya sa kanyang paningin ay isang demi-human ngunit sa ngayon sa kanyang harapan, isang pamilyar na beady-eyed na lalaki ang pinupunit ang katawan ng isang binata. The moment the wingman snapped his head to look at the boulder where he's standing, Nine jumped down and grabbed his mouth to hold his breath. Nanatili siyang tahimik at pagkaraan ng ilang segundo, dahan-daang sumilip mula sa likod ng malaking bato. Nandoon pa rin ang bangkay ngunit wala nang makita ang beady-eyed figure. Humugat ng malalim na hininga si Nine ngunit may kumamaw na boses sa itaas niya. Anong tinitingin-tingin mo? Sa malakas na sigaw, hindi man lang dumilat si Nine at tumalon pasulong. Dumistansya siya sa malaking bato at tumitig sa likod ng matatalas na mata.
Lumitaw ang kanyang espada sa loob ng kanyang kamay. Binuksan ng lalaking maputi ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad. Isang pagsabog ng nakakatuwang tawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. You wanna fight me? Are you sure? With a mocking smile, he released his rank aura. Tumigas ang siyam na ekspresyon ngunit sa sumunod na segundo, tumangala siya ng nakataas ang kilay. Sinong nagsabing ipaglalaban kita? Mukhang nalilito ang lalaki ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa lawa sa likod niya. Isang malaking uod ang lumabas mula sa lawa na may malakas na hiyawan. Pagkatapos ng unang uod, marami pang bulate ang tumalon mula sa lawa. Nagulat ang lalaki. Sinamantala ni Nine ang ilang segundong nakuha niya at naglabas ng puting butil sa kanyang storage ring. Dinurog niya agad ang butil at nanlabo ang kanyang paningin. Sa sumunod na segundo, nakatayo siya sa ibang lugar. Bamantong hininga si Nine at bumagsak sa lupa. Ngayon mayroon na lang akong 3 teleportation beads. Laminggalinga siya sa paligid at nang walang makitang tao, nagsimula siyang tumakbo patungo sa malapit na bundok. I don't think I can fight for a while. Tsaka ang mana dito ay sobrang nipis. Humanap na lang tayo ng mapagpahingahan. Pagdating sa ibaba ng bundok, nakakita siya ng kuweba at nagmamadaling pumasok sa loob. Isinara niya ang pasukan ng kuweba at lumipat ng malalim sa kuweba upang maghanap ng magandang pahingahan. Makalipas ang 5 mahabang oras, biglang huminto ang maliwanag na ilaw na umuulan mula sa bitek. Nanginginig ang kalangitan at daan-daang madilim na ulap ang nagtipon sa paligid ng ningning. Mga putik na itim na usok ay bumubulusok mula sa bitek at sa isang malakas na putok, ito ay naglaho sa loob ng mausok na ulap. Sa ilalim ng ngayon ay maaliwalas na ang kalangitan, maraming malalakas na iyak ang umalangaw-ngaw sa buong kaharian ngunit ang mga boses na iyon ay napigilan dahil sa mabigat na hangin. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw sa langit ang puting ilusyonaryong matandang lalaki. Ang kanyang matandang dumadagandong na boses ay umalangaw-ngaw sa buong kaharian. Welcome new arrivals to the Lumbra Realm. Sarado na ang entry gate kaya magbubukas na ngayon ang Treasure Lands. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong kaharian. Hindi tulad ng mga bagong dating, ang mga taong mula sa madilim na lahi ay tumigil sa kanilang mga aksyon. Tumitig sila sa langit ng may kilig at pananabik. Kung tutuusin, sila ang mga agaw ng lahat ng kayamanang iyon. Ang mga kaawa-awang tagalabas ay narito lamang upang muling buksan ang mga lupain. Hindi napigilan ng ilusyonaryong matanda na sumimangot. Kung siya ang bahala, hinding-hindi niya bubuksan ang mga treasure lands pero automatic na ang lahat. Kaya naman kahit sinubukan niya ay hindi niya mapigilan ang proseso. Matagal nang idinisenyo ang kaharian para lamang sa pag-aalaga ng mga kabataang talento. Hindi siya nakaramdam ng galit pero baka sa mukha niya ang frustration habang nagsasalita siya ng malakas at malinaw. Maging handa dahil ang bawat treasure land ay may kanya-kanyang panuntunan at pagsubok. Kailangan mong lumaban at manalo sa kayamanan ay ang iyong lakas. Matapos lumipad sa ere ang boses niya. Malakas na naghiyawan ang mga taong mula sa madilim na lahi. Matagal nang nawala ang kinang ng kaharian habang sinisira nila ang lahat. Gayunpaman, kahit na pagkatapos na hukayin at sirain ang bawat sulok at krani, hindi nila mahanap ang mga nakatagong lupaing kayamanan. Napamura ang matanda sa kanilang sigasig. So paano kung lumakas kayong lahat? Sa huli, hinding-hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Sa kabilang banda, marahas na yumanig ang baog na madilim na kaharian. Ang lupa ay nanginig at ang makapal na ulap ng usok ay lumabas mula sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, isang makinang na araw ang lumitaw sa kalangitan at ang maliwanag na liwanag ay tumagas mula sa madilim na kalangitan. Nanimbalik ang sigla ng mga tuyong madilim na puno at nagkalat sa lahat ng dako ang malalagang berdeng damo. Biglang nagmulat ng mata si Nine. Nabigla na siya dahil sa dumagundong na matandang boses na narinig niya sa kanyang tenga ngunit nawala ang kanyang pagkalamig nang bumagsak ang kalahati ng kisame ng kuweba sa bilis na napakabilis ng kidlat. Tumalon siya at matapos iwasan ang malalaking batong bumubuhos mula sa kisame ay agad na sumugod sa labasan. The fuck? I just closed my eyes for a second at may sumaire sa buong bundok. Nagmura siya at kung hindi dahil sa mabilis niyang reflexes ay napahamak na siya sa ilalim ng pagbuhos ng mga bato. Why dahil napunta ako sa loob ng kuweba? Sinasalamin ng siyam na mata ang pasukan ng kuweba at sumugod siya pagkatapos na tipunin ang bawat bit ng kanyang enerhiya. Tinakpan niya ang kanyang mukha nang tumagos ang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Ano ba talaga? Nine mouth was ang open ang nakaraang pangyayari kung saan nakita niya ang beady-eyed na lalaki ay agad na nawala sa kanyang isipan.
Sinama niya ang tingin sa harap niya at bumantong hininga. Ito ba ang parehong lugar? Maaliwalas at maliwanag na ang dating madilim na kalangitan. Ang lupain ay puno ng mga halaman ngunit ang tunay na nakapagtataka sa kanya ay ang hindi mabilang na mga lumulutang na isla sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Isang malaking hininga ang pinakawalan niya at tumingin sa pinakamalapit na floating island. Katulad ng lahat ng iba pang mga lumulutang na isla, ang isang lumang kastilyo ay kumikinang ng maliwanag sa ibabaw ng isla. Dahan-dahan siyang lumapit sa isla ngunit isang napakahalagang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Teka, paano ako lilipad? Sa sandaling lumitaw ang tanong na ito sa kanyang isip ay naging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Siya ay halos nakatayo sa ilalim ng isa sa mga lupain ng kayamanan ngunit hindi niya ito maabot. Para bang naramdaman niya ang kanyang kalagayan, ang lupa sa paligid niya ay nagsimulang manginig muli. Halos lumundag mula sa kanyang dibdib ang siyam na nalilito ng puso. Tumangala siya sa malaking kayamanan na may nakakatakot na mga mata at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Please don't tell me babagsak yan. Napahinto si Nine sa kanyang mga hakbang nang wala siyang maramdamang nasa likod niya. Tumingin siya sa likod at nanlaki ang mga mata sa malaking hagdanan patungo sa Treasure Land. Nako, parang hindi ko na kailangan lumipad. Sumuray-suray siya at dahan-daang umakyat. Sa sandaling iyon, isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa itaas ng langit. Hindi kaaya-aya ang boses kaya naman tumangala si Nine na may singkit na mga mata. Kitang-kitang nanginginig ang kanyang mga mata nang makita ang daan-daang itim na figure na lumilipad patungo sa mga lupain ng kayamanan. Ito. Ang daming tao. Isa pa, lahat sila ay kamukha ng lalaking nakita ko kanina. Ipinikit saglit ni Nine ang kanyang mga mata at umakyat patungo sa kastilyong naruroon sa ibabaw ng lupaing kayamanan. Now is not the time to divulge in this matter. I can't fight with them. They are too strong. I just hope my friends stay safe. Napabuntong hininga siya nang lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Kyle at sa hindi malamang dahilan ay bahagyang lumiwanag ang kanyang masamang kalooban. Well, I don't think I need to worry about him kasi kahit bumagsak ang langit mabubuhay pa rin siya. Ilang minuto ang nakalipas, napatitig ng masama si Kyle sa harapan niya. Natapos ang malalim na lagusan ngunit wala siyang sinalubong maliban sa isang dead end. Bahagya siyang umubo at tumingin kay Bia na naka-deadpan expression. Sa tingin ko dapat na tayong bumalik. Naputol ang kanyang pangungusap nang sinaman siya ng tingin ni Bia. Itinikom ni Kyle ang bibig niya at bumungad sa mukha niya ang pagkadismaya. Lumipat sila sa ilalim ng lupa nitong mga nakaraang oras at sigurado siyang ngayon ay halos nasa baba na sila ng bundok. Gayunpaman, ang problema ay napapaligiran sila ng makapal na itim na pader. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pader na nasa harapan niya na may pag-aalalang ekspresyon. Dapat ko bang sirain ito? Nanlaki ang mata ni Bia. Nababaliw ka na ba? Pareho tayong malilibing sa ilalim ng lupa magpakailanman. Ngumisi si Kyle. Siyempre, alam niyang malilibing ang mga ito kapag may ginawa siyang anumang bagay sa dingding. Nagbibiro ako. Nakahinga ng maluwag si Bia. Pinapakpak niya ang kanyang mga pakpak at bumalik sa pasukan ng lagusan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang malakas na matandang boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Napakurap-kurap si Kyle habang nakatitig sa mahabang makitid na daanan. So, ang kaharian ay walang laman at ang tinatawag na Treasure Lands ay sarado na. Hindi niya napigil ang matawa sa sarili. Don't tell me na sayang ko ang maraming oras sa walang kabuluhan. Blanko ang mga mata ni Bia habang binuhusan ng asin ang mga sugat nito. Ginawa mo. Nakahinga ng maluwag si Kyle pero sa paghakbang niya ay yumanig ng husto ang buong lagusan. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Ibinaba ni Bia ang kanyang mga pakpak at pinabilis ang kanyang bilis, dumiretso sa labasan. Sumugod si Kyle sa likod niya. Gayunpaman, huli na. Napabuntong hininga si Kyle. Masyado silang malayo sa labasan. Nanghina ang kanyang mga mag-aaral nang maramdaman niya ang isang bahagi ng kisame na bumagsak kay Bia. Kinagat niya ang ngipin at tumalon paarap para sunggaban ang katawan ni Bia. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo. Anong ginagawa mo sa apoy? Hindi pinansin ni Kyle ang nagpupumiglas na ibon. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang nararamdamang sakit nang hawakan niya ang katawan ni Bia. Gayunpaman, ang gintong apoy sa paligid ng kanyang katawan ay hindi gaanong nakaapekto sa kanya dahil ang kanyang katawan ay natural na masyadong malamig. Nangyari ito pagkatapos niyang gisingin ang kanyang bloodline.
Nakaramdam lang siya ng hindi komportableng pandamdam sa kanyang mga palad at wala nang iba pa. Niyakap ni Kyle ang kanyang maliit na katawan at gumulong pababa upang maiwasan ang isa pang malaking bato na bumagsak mula sa itaas. Lumiwanag sandali ang kanyang berdeng mga mata habang nakatingin sa malaking lagusan. Alam niyang imposibleng lumabas sila sa ganoong kaliit na oras. Hinawakan niya ang brooch sa kanyang dibdib at nagmamadaling inihagi sa espasyo ng kanyang isip. Damn it! Hindi ko magagamit ang instant teleportation. Kasama ko si Bia. Nireranggo niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa paligid ngunit nang wala siyang mahanap, ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at nagpas siyang ilipat ang buong bundok sa espasyo ng kanyang isip ngunit hindi ito gumana. Sinong niloloko niya? Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang nagpupumiglas na boses ni Bia habang paulit-ulit itong sumisigaw. Kyle, bitawan mo ako. She flapped her wings and tried to free herself from his grip pero hindi siya binitawan ni Kyle. Pinagmasdan ni Kyle ang nanginginig na kisame, ginamit niya ang skill na Ice Armor, at tumalon pabalik. Sa loob ng isang segundo, isang manipis na hindi nakikitang layer ng yelo ang lumitaw sa buong katawan niya. Napabuntong hininga si Kyle nang bumagsak ang isang malaking bato sa kanyang likuran. Masakit pero dahil sa hindi nakikitang baluti sa katawan, hindi siya dumyugo. Dapat ko bang i-freeze ang lahat? Ang mga mata ni Kyle ay kumikinang sa dilim. Sa isang iglap, lumitaw ang maliwanag na asul na apoy sa paligid niya. Gumagalaw ang apoy ayon sa kanyang kalooban at kinulong ang lahat. Nag-freeze ng ilang segundo ang nanginginig na kisame ngunit hindi sapat ang patong ng yelo na ginawa niya para hawakan ng matagal ang bigat. Naikuyom ni Kyle ang kanyang mga kamao at muling binalot ng nagtataasang malamig na apoy ang lahat ng nasa paligid niya. Sinigurado niya ang kanyang ulo at naghanda para sa impact. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nahadjap ng kanyang mga mata ang isang maliit na liwanag na tumatagos mula sa isang malayong sulok. Nanlaki ang mga mata ni Kyle sa liwanag habang ginagawa niyang balot ng apoy ang lahat sa kanyang dinadaanan. Ang mga nagyayelong malalaking bato sa kanyang harapan ay gumuho sa maliwanag na mga butil at siya ay sumigaw. Ice Spear. Sa isang iglap, dalawang malalaking sibat ang lumitaw sa kanyang harapan. Sunod-sunod silang pumutok at bumagsak sa lugar kung saan nanggagaling ang liwanag. Lumiwanag ng ilang segundo ang espasyo sa kanyang harapan at sa gitna ng umaalog na lupa, agad na itinulak ni Kyle ang kanyang katawan pasulong patungo sa pinanggagalingan ng liwanag. Nanliit ang mga mata ni Kyle sa liwanag at bigla na lang sumulpat ang apoy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang pader ay nagyelo at naging maliwanag na mga butil at ang lumitaw sa harap niya ay isang makitid na butas. Ang ibong nasa kanyang kamay ay sabik na kinagat nito ang kanyang palad. Bia manatiling kalmado para sa isang segundo. Napatingin si Kyle sa loob ng butas, papunta ito sa ilalim ng lupa, at sa dulo, may nakita siyang maliwanag. Sa isang malaking hininga, tumalon siya sa butas at ang kanyang katawan ay sumisid pababa sa mabilis na bilis. Napasigaw si Kyle nang dumampi sa katawan niya ang daan-daang matutulis na bato. Nagmamadali siyang gumamit ng mana para palakasin ang Ice Armor sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito sapat. Ang bilis ng pagbaba ng kanyang katawan kaya nahihilo saglit ang kanyang ulo. Gayunpaman, tiniis niya ang sakit at mariing pinrotektahan ang maliit na katawan na nagpupumigla sa kanyang pagkakahawak. Matapos ang mahabang pagpapahirap, sa wakas ay nakita na ng kanyang kalahating nakapikit na mga mata ang pinanggagalingan ng liwanag nang bumagsak siya sa isang malaking bato. Nanginginig ang katawan ni Kyle sa sakit. Napaungol siya at tuluyang pinakawalan si Bia sa pagkakahawak niya. Sigaw ni Bia habang nakatingin sa kanya ng basang mata. Ang bastos mo. Sabi ko bitawan mo ako. Bumigat ang kanyang hininga nang makita ang kalagayan ni Kyle. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat at ang kanyang damit ay basa ng dugo. Naramdaman ni Kyle ang kanyang pag-aalala at pinilit ang kanyang mga mata na manatiling nakatutok. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at iginalaw ang kanyang nanginginig na mga kamay para kumuha ng mana potion mula sa kanyang isip. Masakit pero pinilit niyang ibuhos ang gayuma sa bibig niya. Hindi sapat ang isa kaya naman dalawa pa ang kanyang nilamon. Pagkatapos ng 2 minutong paghihirap sa paghinga, sa wakas ay muling lumino ang malabo niyang mga mata habang nakatingin kay Bia na nakaupo sa tabi niya. Ako. Ayos lang. Hindi kumibo si Bia at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mga sugat. Nagpapagaling sila sa bilis na nakikita ng isang mata. Epekto iyon ng mga high-grade healing potion na kakachok lang ni Kyle. Matapos suriin kung ayos lang siya, sumirit siya at hinaplos ang kamay niya na may galit na ekspresyon. Baliw ka. Hinawakan ni Kyle ang katawan niya at itinulak niya ang sarili para tingnan ang paligid.
Napakurap siya sa tanawing nasa harapan niya. Hindi naman makitid ang lugar sa harapan niya. Isang mabatong landas at isang puting magandang lawa na napapalibutan ng isang batch ng magagandang kumikinang na mga bulaklak. Sa itaas ng tahimik na lawa, mayroong isang lumulutang na piraso ng lupa, at sa ibabaw ng lupaing iyon ay nakatayo ang isang lumang kastilyo. Walang kamalay-malay na tumangala sa kisame si Kyle dahil sa pagtataka. Nasa loob pa tayo ng bundok. Huminga siya ng malalim at sinubukang tumayo pero sumirit siya sa sakit. Og! Nakalimutan kong naghihilom na ang mga sugat ko. Makalipas ang ilang segundong pag-iisip ay kumislap ang mga mata ni Kyle at tumingin kay Bea ng inosenteng ngiti. Naramdaman ni Bea ang titig niya at muntik na siyang sampelan. Ilang segundo pa lang ay dumaan sila sa life and death na sitwasyon at may iniisip na siyang masama. Napatunayan ng kutob niya sa sumunod na segundo nang tapikin ni Kyle ang ulo niya at inutusan siyang dagdagan ang laki niya. Nasugatan ako. Ngayon ikaw lang ang makakadala sa akin sa kastilyo. Pagmamaktol ni Bea pero tumango siya. Sa susunod na segundo, binuksan niya ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad. Nagsimulang lumaki ang kanyang laki at makalipas ang ilang segundo, isang pamilyar na tanawin ang bumungad sa harapan ni Kyle na nakatitig sa kanyang napakalaking magandang katawan. Hindi ako tumingin ng maayos noong nakaraan dahil sa libu-libong mga mata na nanunood sa amin ngunit ang iyong tunay na anyo ay tunay na kahanga-hanga. Tumango siya na may kasiyahang ekspresyon at kinaladkad ang kanyang mga paa para tumayo. Dahil sa high-grade healing potion, halos gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, masyado siyang nasasabik na umakyat sa likod ng isang phoenix kaya naman sinigurado niyang magsuot ng masakit na ekspresyon. Sige bumaba ka na. Napatingin si Bea sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at sumisid pababa. Gayunpaman, sa halip na hayaan siyang umakyat sa sarili, casual niyang hinawakan ang mga braso nito gamit ang kanyang mga paa at binuhat siya. Natigilan si Kyle saglit. Ang kanyang mga paa ay umalis sa lupa at ang kanyang mga pangarap na umakyat sa likod ng phoenix ay nabasag ng ganoon. Napakakinis ng buong proseso kaya kinailangan ni Kyle na i-double-check kung guni-guni niya ang lahat. Bamantong hininga siya. Pwede mo sana akong isakay sayo. Ngumisi si Bea at lumipad patungo sa gate ng kastilyo. Sa sandaling lumitaw sila sa itaas ng lawa, ang hangin sa paligid ng lumulutang na piraso ng lupa ay nanginag. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Sa sumunod na segundo, isang malaking hagdan ang lumabas mula sa lumulutang na lupain at bumaba patungo sa lupa. Napakurap si Kyle at nagpakawala ng mahinang tawa. Mukhang hindi na natin kailangan lumipad. Muntik na siyang ihagis ni Bea sa hagdanan ngunit naisip niya ang mga sugat nito at pinigilan ang kanyang pagnanasa. Dahan-dahan niya itong inilagay sa harap ng nakasarang gate ng kastilyo. Pagkatapos, binawasan niya ang kanyang laki at umupo sa malapit na malaking bato. Wala akong maramdaman sa likod ng gate na ito. Ligtas bang pumasok sa loob? Huminto si Kyle at imbes na buksan ang gate ay bumaba pa siya ng hagdan. Tumayo siya sa tabi ng lawa at nilinis ang katawan niyang puno ng dugo bago nagpalit ng malinis na damit. Tumango siya sa sarili at muling umakyat sa hagdan. All this while, Bea stared at him with a speechless expression. Ikala ko ba nasugatan ka? Hindi pinansin ni Kyle ang mapupungay niyang mga mata at dahan-daang binuksan ang gate. I can't sense anything as well. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Hawak ni Alec ang dumudugo niyang tiyan habang nakahiga sa tabi ng malaking bato. Mahirap ang kanyang paghinga at kung titingnang mabuti ay makikita ang maraming sugat sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa pagkawala ng dugo. Kumuha siya ng healing potion sa kanyang storage ring at ibinuhos sa kanyang mga sugat. Matapos muling huminga para pakalmayan ang ligaw na puso ay tinitigan niya ang katawan ng may pakpak na nakahiga ilang metro ang layo sa kanya na puno ng galit at pagkasuklam. Isang maliwanag na espada ang nakausli mula sa dibdib ng lalaki. Napapikit si Alec nang maalala kung paano siya muntik nang mamatay noong isang minuto kung hindi dahil sa kakaibang kadena na ibinigay sa kanya ni Principal Rattrick bago sila umalis sa kaharian. Sa sandaling lumitaw siya sa kaharian, naramdaman niyang may mali sa lugar na ito. Gayun din, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tuyo at tigang. Kaya, paano naging posible para sa lugar na ito na magkaroon ng anumang mga kayamanan? Gayunpaman, nagsimula siyang lumipat sa isang tuwid na direksyon ngunit pagkatapos lamang ng ilang oras, nakatagpo siya ng isang malupit na tanawin. Dalawang kakaibang tao na may malabat na pakpak ang nakikipaglaro sa isang babae. Nanlamig ang mga mata ni Alex sa nakita.
Namumuo ang galit sa loob ng kanyang dibdib at kahit na alam niyang mas malakas ang mga ito ay inatake niya ang lahat ng nakuha niya, ngunit sa huli, siya ay masyadong mahina. Ang isa sa dalawang maitim na individual ay madaling nanag sa kanya at tinutuya ang kanyang katapangan. Kasabay nito, hinailan ng isa pang maitim na individual ang dalaga palayo sa ilalim ng mapupula nitong mga mata. Nais ni Alec na iligtas ang mga babae sa lahat ng paraan. Ginamit niya ang lahat sa kanyang pagtatapon ngunit hindi ito gumana. Sa huli, nainas ang maitim na individual na umaaway sa kanya nitong mga nakaraang minuto. Gusto niyang matapos siya sa lalong madaling panahon. Kaya naman, masusundan niya ang kaibigang nag-alis sa dalaga. Gayunpaman, nang malapit na sa kanyang dibdib ang matutulis na mga kuko ng lalaki ay biglang lumabas ang puwersa mula sa kanyang dibdib. Napasigaw ang lalaki sa sakit at agad na hinawakan ang kamay nito. Halos matuyo ang mana ni Alec ngunit inipon niya ang bawat lakas niya at desperadong ibinato ang kanyang espada sa lalaki. Parang saglit na huminto ang oras, ang kanyang lumang espada na hindi gaanong kapaki-pakinabang sa nakaraan ay biglang kuminang at bago pa niya merehistro ang mga nangyayari ay nakabaon na ang espada sa dibdib ng lalaki. Natarante si Alex sa biglaang maliwanag na lumitaw ng wala saan. Nang makuha niya ang espada mula sa Tower of Opportunity ay luma na ito at kinakalawang ngunit ngayon ay kumikinang na ito sa maliwanag na kulay. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa madilim na kalangitan. Ang dati niyang maliwanag na mga mata ay napuno na ngayon ng lamig. Madilim na lahi. Mapalad na mayroon siyang kasanayan sa system appraisal o kung hindi ay hindi niya malalaman ang tungkol sa karerang ito. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Naalala niya ang huling pagkakataong nakaramdam siya ng panghihina. Ito ang panahon na pinatay ng mga halimaw ang kanyang mga kaibigan. Mahina siya noon at hanggang ngayon mahina pa rin siya. Sa gitna ng magulo niyang pag-iisip, nanumpa siyang papatayin ang lalaking iyon na humila sa dalaga, kahit na tumagal pa siya. Papatayin niya ito kahit anong mangyari. Sinuntok ni Alec ang kanyang kamao sa lupa na may malamig na ekspresyon at kahit na dumudugo pa ang kanyang mga sugat ay kinaladkad niya ang kanyang katawan para makatayo. I'm sorry. Isang matalim na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatingin sa langit. Umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang kalunos-lunos na iyak ng dalaga. Alam niyang hindi niya kasalanan pero nakonsensya siya dahil hindi niya ito nailigtas. Habang naglalakad siya ng walang patutunguhan sa ibabaw ng madilim na lupa, makalipas ang ilang minuto ay isang matandang boses ang tumunog sa kanyang mga tainga. Tumangala siya sa langit nang magsimulang manginig ang lupa. Sa ilalim ng kanyang blangkong tingin, daan-daang mga kayamanan ang lumitaw sa itaas sa kalangitan. Mukha silang maharlika. Tumingin si Alex sa pinakamalapit na lumulutang na lupain at umakyat sa hagdanan na lumabas sa lupa. Kailangan niya ng lakas at para dito, handa siyang kumuha ng anumang pagsubok. Samantala, pagkatapos itulak ni Kyle ang gate ay wala siyang nakita. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa kadilimang bumubulusok mula sa bukas na gate. Wala akong makita. Bia, how about you go inside to check? Nanlaki ang mga mabilog na mata ni Bia habang nakatitig sa kanya ng walang kwentang ekspresyon. Pumasok ka lang sa loob. Bakit mo ako sinusubukang gawing Mitchield? Kinagat ni Kyle ang kanyang dila at maingat na sumilip sa loob na may maingat na ekspresyon. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, gumawa siya ng isang bowl ang apoy at inihagis ito sa loob. Ang bowl ang apoy ay naglakbay sa kadiliman sa isang segundo ngunit nawala sa susunod na segundo. Kumunat ang noo ni Kyle. Kumuha siya ng bato sa malapit at inihagis sa loob ng gate. Muli, ang bato ay naglaho sa loob ng kadiliman. Mukhang wala akong choice kundi ang pumasok. Napabuntong hininga, inactivate niya ang kanyang skill ice armor, at naglakad papasok sa gate. Isang napakalaking puwersa ang pumulupot sa kanyang katawan at itinulak siya pababa. Uminit ang ulo ni Kyle at biglang nagbago ang paningin. Para siyang naglakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Nanlaki ang mga mata ni Kyle sa nakitang nasa harapan niya. Nakatayo siya sa isang malaking maliwanag na silid na napapalibutan ng mga puting pader. Ibinaba ni Bia ang kanyang mga pakpak at lumipad sa paligid ng silid na may nag-aalalang ekspresyon. Ano ang lugar na ito? At saka, walang labasan. Saglit na napatingin si Kyle sa kanyang figure bago niya napansin ang batong ibinato niya kanina. Nakahandusay ito sa lupa. Habang tumitingin-tingin ang dalawa sa kwarto, biglang may narinig na mekanikal na boses sa ere. Maligayang pagdating sa mga kalahok sa huling Treasure Land. Parehong biglang lumingon sina Kyle at Bia para hanapin ang pinanggalingan ng boses ngunit kahit na naglakbay ang kanilang mga mata kung saan-saan ay wala silang nakitang tao.
Binibilang ang bilang ng mga kalahok. Kabuoang kalahok 2. AC plus rango ng banal na hayop at isang rango na tao. Naglulod. Hindi matukoy ang rango ng tao dahil sa hindi kilalang artifact. Ang automatikong rango ay itatalaga. Conclusion. 2 ang kabuoang kalahok. AC plus rango na banal na hayop at isang F rango na tao. Ang boses ay monotone na walang anumang emosyon, si Kyle ay tumingin sa paligid ng silid na may tulalang tingin. Sino ang nagsasalita? Gayunpaman, kahit na matapos ang pagrarango ng kanyang mga mata sa lahat ng dako, wala siyang nakita maliban sa mga puting pader. Napatingin siya kay Bia. Gusto niyang salakayin ang isang kalapit na pader gamit ang isang bowl ang apoy, ngunit sa sandaling bumuo siya ng isang bowl ang apoy ay naglaho ito sa hangin na may mainit na tunog. Nanliit ang mabilog niyang mata sa dingding. Sa tingin ko ang boses ay hindi pag-aari ng isang buhay na tao. Sa halip, ito ay mas katulad ng isang pag-record o isang mekanikal na boses. Malungkot ang ekspresyon ni Kyle. Noong una, nag-aalala siya sa biglang boses ngunit nang marinig ang boses ay agad na nagbago ang kanyang pag-aalala. Hindi mo ba naisip na medyo sobra na ang automatic evaluation? Ako, F, rank human. Dapat mas mataas ang rango ko. Halos mawala ng balanse si Bia at napatitig kay Kyle with a speechless expression. Ilang segundong katahimikan ang namayani bago muling tumunog ang boses. Mga kalahok mangyaring gawin ang iyong makakaya upang maabot ang dulo. Ang pagsusulit sa pasukan ay magsisimula sa 1 minuto. 50, 58, 56. Ipinatawag ni Kyle ang kanyang espada mula sa espasyo ng isip. Hindi siya sigurado kung ano ang haharapin niya pagkatapos umabot sa 0 ang countdown. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pananibik, medyo kinikilig din. Sinabi ng boses na ito ay isang treasure land. Ibig sabihin kapag nalampasan niya ang lahat ng pagsubok ay makukuha niya ang mga kayamanan. Iniunat niya ang kanyang katawan at nag-push up habang umaalingaw-ngaw ang countdown sa nakapaloob na puting silid. Hindi nagtagal, ang countdown ay umabot sa 0 at sa ilalim ng mga mata ng duo, isang kahoy na pinto ang lumitaw sa puting silid. Napatingin si Kyle sa mukhang ordinaryong pinto. Hindi na siya nagdalawang isip at tinulak ang pinto. Pagpasok niya sa pinto, bumungad sa kanyang paningin ang isang lugar na napapalibutan ng malalaking puno. Lumitaw ang lumilipad na figure ni Bia sa likuran niya pagkaraan ng 1 segundo. Pagkalabas niya ng pinto, nawala ito. Tinitigan siya ni Kyle at bago pa man siya makapagsalita ay ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at lumipad pataas para tingnan kung ano ang nasa likod ng mga punong iyon. Isang malawak na gastos ng mga halaman ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Masyadong malabo, wala akong makita sa kabila ng mga puno. Tumango si Kyle at tumango. Sa sumunod na segundo, nagpanting ang kanyang tenga ng makarinig ng mahinang kalusko sa kanyang likuran. Lumalakas ang tunog ng kalusko sa bawat segundong lumilipas ngunit nang lumingon siya ay wala siyang nakita. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang mekanikal na boses. Naglulod. Magsisimula na ang entrance test. Please pumatay 1,000 monsters each to clear this test. Ang rango ng mga halimaw ay inaayos ayon sa lakas ng mga kalahok. Pagkatapos mong makapasa sa pagsusulit ay magiging karapat-dapat kang lumaban para sa Vials of Divine Essence. Nanlaki ang mata ni Kyle nang marinig ang pangalang Divine. Inisip niya ang tungkol sa banal na rango at agad na hinanap ang kanyang memorya upang makahanap ng katulad ngunit kulang pa rin ang kanyang kaalaman. Sa gitna ng lahat ng ito, alam niyang ang Divine Essence, na ito ay isang kakaibang bagay. Kailangan kong makuha ito kahit anong mangyari. Matapos huminto ang mekanikal na boses, isang grupo ng 2 ulo na troll ang lumabas sa mga puno. Pangit sila, malaki ang mata at ilong. Hinawakan ng mahigpit ni Kyle ang kanyang espada. Handa na siyang lumaban ngunit bumagsak ang kanyang sigla nang maramdaman niya ang hanay ng mga troll. Napakurap siya at pinagmasdan ng mga troll na dahan-daang sumuray-suray sa kanya. Sila lang F rank negative. Biglang umalangaw-ngaw ang sigaw ni Bia sa kanyang isipan at napaangat ng ulo si Kyle para tumangala. Napapaligiran siya ng isang grupo ng mga lumilipad na halimaw at ang mga halimaw na iyon ay mas malakas kaysa sa dapat niyang labanan. Baka sa mukha ni Kyle ang komplikadong ekspresyon, mas malakas siya pero napakahina ng mga kalaban. Sa kabilang banda, nakikipaglaban si Bia sa isang grupo ng C+ rank monsters. Casual niyang iwinagayway ang kamay. A burst of blue flames ang bumalot sa mga troll pero hindi man lang sila nilingan ni Kyle at sinigawan si Bia. Bia, bumaba ka. Ayoko ng mga pangit na troll na to, hayaan mo akong makipaglaban sa ibang halimaw.
Si Bia ay mas gustong magpalit ng kalaban, sumisid siya pababa at tumabi kay Kyle. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga trolls. Ibinaba ni Bia ang kanyang mga pakpak at lumitaw ang maliwanag na gininto ang apoy sa kanyang paligid. Gayunpaman, ang kanyang apoy ay tila mas mahina kumpara sa malamig na asul na apoy na nananatili sa paligid ng katawan ni Kyle sa paraang protection. Ang hangin ay napuno ng nagliliyab na asul at gininto ang apoy, na nagpapakita ng isang nakakabighaning tanawin. Bukod dito, namangha si Kyle sa katotohanang hindi napinsala ng kanyang apoy ang gintong apoy. Hindi rin nakaapekto sa katawan ni Bia ang nakakatakot na lamig na lumabas mula sa kanyang apoy. Bamantong hininga siya at itinoon ang atensyon sa laban. Isang halimaw ang namatay pagkatapos ng isa. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nabawasan ang kanilang bilang. Parang nabubuo ang mga halimaw mula sa manipis na hangin, parang isang ilusyon. Noong una, one-sided ang labanan dahil masyadong mataas ang mana stat ni Kyle kahit na mas malaki pa kay Bia, isang divine beast. Gayunpaman, hindi tulad ng F-rank trolls, ang C+-rank flying monsters ay makapangyarihan. Hindi niya napansin kung paano naglaho ang mana sa kanyang katawan. Hingal na hingal si Kyle nang mapatay niya ang ika-600 na halimaw. Kinagat niya ang kanyang dila sa iritasyon, kung tutuusin, kahit na kaya niyang lumaban ng walang mana ay hindi na nakayanan ng kanyang katawan. Tumingin siya kay Bia na may pagod na ekspresyon. Hey, I want to rest for a minute. Pinatigil sila saglit. Bia hummed, unlike Kyle medyo maayos ang kalagayan niya. Higit sa lahat dahil wala siyang gaanong kailangang gawin para patayin ang F-rank trolls. Isa pa, mabagal ang trolls kaya mas mababa ang kill count niya kaysa kay Kyle. Sandali lang. Matapos siyang tumango, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad upang gambolain ang mga lumilipad na halimaw. Napatingin si Kyle sa mga troll na bumubuhos pa rin mula sa puno at umakyat sa isa sa mga puno para magpahinga sandali. Nakakapagod talaga ang entrance test. Buti na lang hindi makalkula ng mekanikal na boses ang kanyang tunay na lakas, kung hindi ay hindi na siya makapasa sa pagsubok na ito. Nagsimulang sumakit ang katawan ni Kyle matapos niyang tumawid sa 800 kill mark. Pagod na pagod siya na gusto niyang matulog sa pagitan ng mga halimaw, ngunit nagtiyaga siya at ginawa ang lahat upang makumplito ang layunin. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.